Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit tinatanong mo, Filipe, na hindi mo pa nakita ang Ama? Bakit hindi natin sinasampalataya na si Jesus Christ? Na ganun maliwanag man ang kasulatan. Juan 10:30, ako at ang Ama ay isa. Sampalatayan na natin ang Panginoon. Juan 21:18, habang bata pa tayo, tayo lang ang magbuot sa ating sarili. Pupunta tayo kahit saan natin gusto. Pero darating ang araw, tatanda tayo. Hallelujah, at iunat na natin ang ating katawan. Iba na ang maghipos, iba na ang magbabako sa atin, magbibihis, at dadalhin tayo sa lugar na hindi natin gusto. Praise God, hallelujah, lahat. Dadalhin tayo sa lugar na hindi natin gusto. Kaya habang buhay pa tayo, ibigay natin sa Diyos ang ating buhay. Magserbi tayo sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ecclesiastes 12:13, matakot kayo sa Diyos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ngayon, pag hindi tayo natatakot sa Diyos, masahol pa tayo kay Satanas. Amen? Dahil ang Santiago, praise God, hallelujah, 2:18, ang sabi pa doon, praise God, si Satanas naniniwala na may Diyos, nanginginig pa. Naniniwala nga si Satanas. Pag tayo hindi maniwala sa Diyos, mas masahol pa tayo kay Satanas. Praise God, hallelujah. Si Sister Angelica, mga kapatid, minsan tuwan-tuwa ako nito, nandun pa sila sa Bukang Liwayway. Lahat ng member sa church, unang-una lagi, si Angelica, dala-dala niya itong dalawa niyang anak, pati yung maliit. Alam mo kung saan siya natuloy? Minsan napunta siya kay Papa niya. Ito. Papa niya, Jun. Napunta siya. Pastor, doon muna ako kay Papa Jun. Babalik na lang ako mamaya. Pero nagtaka ako na nandito na, nalapit na. Minsan makarating, minsan hindi. Kasi maraming problema dito. Alam mo, ang nakakapabigat lang sa tao, yung problema, once na unti-unti ang nalayo sa Diyos, bibigat at bibigat ang problema. Praise God, hallelujah. Alam niyo si Pastor, mahigit magdadalawang taon hindi ako nagtrabaho, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Praise God, hallelujah. Nandun, mga malalaking grupo, tinitext ako, pinipresyuhan ang aking pagkapastor. Magapilit ako sa kanila, sasama ako sa kanila, bibigyan ako ng malaking pera para puhunan ko o bibili ako ng anong gusto ko. Pero hindi ko pinagbibinta ang aking pananampalataya sa Diyos. Amen. Dahil ang lahat ng bagay dito sa lupa, dadaan lang yan. Iiwanan natin yan. Ang pinaka-importante, yung ating pananampalataya, hallelujah, sa ating Panginoon Kristo, sapagkat ang kapangyarihan ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin ay hindi kayang bayaran ng salapi ng mundo ito. Amen. Amen? Kung naalala niyo si Simon, praise God, isa sa mga gagamot, hallelujah, nadaanan niya si Apostol Pedro, si Apostol Juan, na ang pinapatungan lang ng kamay ni Apostol Pedro, ni Apostol Juan ay gumagaling na. Sabi pa ng isang salmangkero na si Simon, Apostol Pedro, bigyan nyo rin ako ng kapangyarihan ng tulad ninyo para ang aking papatungan, ang aking mga kamay ay magagaling din. Kung hindi, bilhin ko ang kapangyarihan niyan. Anong sabi ni Apostol Pedro sa kay Simon? Hallelujah! Mamatay ka sana kasama ng iyong pera. Akala mo kung nababayaran ang kapangyarihan ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Hindi kayang bayaran ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit ikaw ang pinakadukha sa mundong ito, kapag natanggap mo ang kapangyarihan ng Diyos, kahit pa ang buong mundo ibigay sa iyo, hindi pa rin kayang bayaran ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Naalala niyo si Jesus Christ nang dinala siya sa tuktok ng bukid at ipinakita sa kanya ang apat ng kaharian ng mundo. Ang sabi sa kanya ni Satanas, sambahin mo lang ako, sambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang mga kaharian na yan. Ano sabi ni Jesus Christ? Matakot ka, dapat sambahin mo ang Diyos mo. Hallelujah. Lumayas ka agad si Satanas.
Amen? Dahil makapangyarihan ng Diyos. Tayo, habang buhay pa tayo, hanapin natin ang katotohanan. Buhay. Hallelujah, wag na tayo magpadala sa anuman natin gusto. Praise God, alam natin na ang tao may katapusan sa mundong ito. May katapusan. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Hindi tayo dito titira. Ang sabi ng Panginoon, hallelujah. Praise God, sa Juan 14:3, hallelujah. Pupunta ako sa Ama, ipaghahanda ko kayo ng mga tirahan. Pag natapos na yun, babalik ako at kukunin ko kayo, kaya kung nasaan ako, naroon kayo. Ayaw ng Panginoon na mahiwalay tayo sa Kanya. Ang tao lang ang gusto mahiwalay sa Diyos. Dahil sa masasarap na mga pagkain sa mundo ito, sa mga masasarap na gawain na gusto ng laman na maglalaglag sa atin sa kapahamakan. Alam mo, ang laman ay kalaban ng Espiritu. Hindi nyo yan napapansin o napapansin ninyo. Minsan may gusto kayo na ayaw ng Espiritu ninyo. Minsan may time na gusto nyo magsamba, ayaw ng laman ninyo. Anong ibig sabihin niyan, Pastor? Gusto nyo magsamba, pero ayaw nyong tumayo. Ayaw nyo magbihis. Bakit? Ang Espiritu ni Satanas nakalukob sa inyo. Ayaw ni Satanas na magsamba kayo. Mabigat ang katawan. Pag sinasabing samba, mabigat. Praise God, pero hindi ninyo alam na ang buhay, hallelujah, ang kaluluwa ng tao sa Diyos paroroon. Hallelujah, sa Diyos paroroon. Ecclesiastes 12:13, matakot kayo sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Katungkulan ng tao ang serbahan ng Diyos. Katungkulan ng tao na praise God, ihayag ang salita ng Diyos. Katungkulan ng tao, hallelujah, praise God, na dalhin mo ang buong mong pamilya sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo yung sinasabi lagi ng Angelica? Darating din siguro ang araw, Pastor, magkakasama kami ng bunso dito. Masayang masaya talaga. Bawat linggo testimony, tumatayo siya. Last na pagtayo ni Angelica, nag-testimony, hiwalay sila dito. Praise God, hallelujah. Sabi niya, Pastor, iniwan ako ni asawa ko. So marami nagbibigay sa akin ng mga pagkain. Tama po ba yun? Diba? Marami nagbibigay sa akin ng mga pagkain. Pero sabi ko, manalangin ka lang sa Diyos. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Nung time na nagkasakit si Angelica, siyempre nakita natin nung masayang alaala na nagtitika ko sa inyo. Nung ilinibing si Jire, bumaba kayo sa bayan. Masaya sa inyo. Masaya kasama ang asawa. Ako, nagmamasid ako sa nangyayari. Minsan dumalakad ako dito, hindi ninyo alam na pinagmakastan ko ang aking mga tupa. At ang lahat ng kanilang binibitawan salita ay hindi na mawala sa isipan ko yan. Dahil mga anak ko sa pananampalataya. Nagpakaama ako sa lahat ng mga tao na sumamba sa Diyos. At ipinakita ko rin sa mga tao kung anong klaseng ama ako. Hallelujah. Hindi ako irresponsable. Praise God, hindi ako tumatalikod bilang ama sa aking mga anak. Masakit sa akin bilang ama sa pananampalataya na hindi ko nasuportahan si Angelica dahil mayroon siyang asawa na hindi ko naging anak sa pananampalataya. Mas may higit na may karapatan siya kaysa akin. Praise God, dahil siya ang asawa, may mga anak sila, mayroon siyang sariling pamilya. Kaya nga sabi ko, kung hindi siya magsabi sa akin, hindi ako pupunta ron. Kahit sabihin ko na member ko sa church, hindi pa rin ako dahil mayroon siyang pamilya. Maliban na lang kung siya ang magsabi sa akin. Kaya ngayon narito kami. Ako rin, laking respeto ko sa mag-asawa. Kung ayaw sa akin, hindi ko rin pinagpipilitan ang salita ng Diyos. Bakit? Ang sabi kasi ng Panginoon sa Kristo, ito masakit pakinggan. Huwag mong ipakain ng pagkain ng mga karnero sa mga aso. Kaya hindi mo yung pinagpipilitan.
ang salita ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, Jesus. So buksan natin ang Marcos 10:34. Praise God. So bantay kayo na may mga cellphone kasi dito sa libro ko, hindi ko na ito mabasa gaano. Amen. Sabi po dito sa Marcos 10:34, siya ay kanilang hamakin, duduraan, hagupitin at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Amen. Ano nangyari kay Jesus Christ? Yung Panginoon na yun, di ba? Ginagupit, dinuraan. Pero ano ginawa sa kanya ng Diyos? Kaya 3 araw, bubuhayin siya. Kaya sabi ko sa inyo, ang lahat ng sasampalataya kay Jesus Christ, magkakaroon ng buhay. Kung sasampalataya tayo sa ating Panginoon Kristo. Praise God. Hallelujah. Lucas 11:48. Glory to God. Hallelujah. Lucas 11:44. Lucas. Amen. Sabi po dito mga kapatid sa Lucas 11:44. Amen. Kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda. Kaya tinutuntungan ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Amen. Hallelujah. Kaya kabag-kabag kayo. Ito yung salita na dapat magpakatatag tayo. Umalis tayo sa mga ganitong sitwasyon. Ilagay natin ang ating sarili sa tama na pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Huwag natin sundin ang hilig ng ating laman para magpakasasa tayo doon. Hallelujah. Pag darating ang araw na tayo ay mawala, tayo ay mamatay, wala nang time para tayo magsisi sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Huli na. Huli na lahat. Kaya habang may buhay pa tayo, ibigay natin ito sa Diyos. Hallelujah. Pahalagan natin ang buhay na ibinigay sa atin. Praise God. Hallelujah. Alam niyo ang isang araw na hindi kakakain, di ba masama na yun sa pakiramdam ng tiyan? Pero minsan ako, 3 araw, 5 araw, hindi ako kumakain. Prayer lang. Hindi laging malakas. Kasi minsan, kailangan natin iwasan ang mga pagkain kasi yan ang magdadala sa atin, sa kapamakan. Praise God. Gusto lagi natin masarap ang pagkain. Minsan kalimutan natin ang araw ng linggo dahil nandoon na tayo nakatutok sa trabaho. Mabili lang natin ang mga masasarap na pagkain. Amen? Alam niyo sa trabaho ko ngayon na binigay sa akin ng Diyos, walang diyo. Pero gumagawa ko ng paraan para pagdating ng araw ng linggo, yung buhay ko maibigay ko sa akin. Kasi ito yung pinaka-importante, kaya ako nag-resign sa Makati. Sa trabaho ko sa Makati, nag-resign ako. Praise God, hallelujah, dahil ayaw ko na makulong doon sa pinagtatrabahuan namin na hindi ako makapag-serve sa Diyos. Hallelujah. Balik ka dito, hindi na ako babalik dyan hanggat mayroong tubig. Kasi kung pinakain ng Diyos ang 600,000 katao na ilinabas ni Moises galing sa Ehipto, hindi nagtrabaho yon. 600,000 katao galing sa Ehipto, linabas ni Moises. Hindi nagtrabaho yun. Lahat sila kumain. Praise God, hallelujah. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, buhay. Kaya sa panahon nito ngayon, praise God, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mabagabag sa mga pagkain. Hallelujah. Ang importante, hawak-hawak ninyo ang pananampalataya na nagmumula sa Diyos. Amen. Naalala ninyo na ang 5,000 katao ay pinakain ng Diyos sa 5 pirasong tinapay. Pero ang tanong, yung 5 pirasong tinapay naubos ba? Yung 3 isda naubos ba? Ang dami pang sobra. Grabing blessing ng Panginoon. Kung hingpit tayo, nananampalataya. Hindi tayo papagutuman ng Panginoon. Ibigay lang natin ang ating buhay sa Diyos. Praise God, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Kaya nga lang may kasabihan, kapag hindi ka magtrabaho, walang pera. Pero kapag nasa Diyos, marami kang pagkain. Kasi ang tanong, bakit walang pera, Pastor? Tingnan mo si Elijah, nung siya'y nagtago sa lungib, ano bang pinadala ng Diyos? Doon sa uwak, pera o pagkain?
Nung 5,000 katao, anong binigay ng Diyos? Tinapay, pira. Pagkain. Hindi nagbibigay ang Diyos ng pira. Pagkain ang ibibigay sa'yo. Subukan mo ikaw mananampalataya. Wala kang trabaho. Minsan may kakatok na lang sa'yo. Tao po, tao po. Anong dala-dala? Pagkain. Bibigay sa atin. Praise God, hallelujah. Ganyan ang pananampalataya sa Diyos. Kaya balik tayo doon sa Juan 21:18. Habang bata pa tayo, tayo lang ang magbuot sa ating sarili. Praise God, pupunta tayo kahit saan natin gusto. At darating ang araw, iuunat natin ang ating mga paa. At iba ang magbibigay sa atin at dadalhin tayo sa lugar na hindi natin gusto. Minsan hindi naiintindihan ng tao ang ibig sabihin. Praise God, hallelujah. Ang ibig sabihin, habang bata ka pa, ibigay mo na sa Diyos ang buhay mo dahil darating ang araw, iunat mo ang mga paa mo, mamamatay ka. Saan ka pupunta kung hindi ka, praise God, hallelujah, kikilala sa ating Diyos? Amen? Glory to God, hallelujah. Lahat tayo, mga buhay. Huwag mong isipin, hallelujah, na dito ka titira. Mananatili ka dito. At huwag mo rin isipin na ang buhay, hallelujah, ay walang pupuntahan. Alalahanin ninyo, hindi tayo mga baboy. Hindi tayo mga hayop. Na pag pinatay, okay lang, wala. Ang tao espesyal para sa Diyos. Kaya nga ang tao, ibinigay ang lahat. Ang sabi ng Panginoon, praise God, hallelujah. Sa inyo ang 6 na araw, pero ang isang araw ay para sa Kanya. Amen. Gawin mo na lahat ng gusto mo sa 6 na araw na yan. Basta huwag mong kalimutan ay 7 araw ay para sa Diyos. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Grabe yung favor na binigay niya sa atin. Di ba? Hindi siya makasarili. Praise God. Inabot niya lahat ang tao. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sabi pa sa John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hallelujah. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya. Upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahama kung magkaroon ng buhay. Amen. Ibig sabihin, yung sumasampalataya lang. Hallelujah, yung sumasampalataya lang. Ay paano yung hindi sumasampalataya sa Diyos? Ay paano yung nagsasabi na mahal ko ang Panginoon, ngunit hindi gumagawa? Naglilingkod ako sa Diyos, ngunit hindi siya nagsasamba. Ayun ang sinabi sa Isaiah 29:13. Nasa labi lamang nila malapit ang Panginoon Kristo, ngunit malayo sa kanilang mga puso. Madali natin sabihin na mahal ko ang Diyos, ngunit hindi mo pinaglilingkuran. Ibig sabihin hindi mo mahal. Kapag mahal mo ang isang tao, hallelujah, paglilingkuran mo siya, pagsisirben mo siya, may karoon man siya ng karamdaman, alalagaan mo siya. Praise God, hallelujah, ipapakita mo kung paano mo siya pinagsisirbihan. Hallelujah, dahil importante siyang tao para sa'yo. Amen. Amen. Ako hindi ako mapakali. Totoo yan, pag may karamdaman si Mrs. Bago lang yan, gumali. Hindi yan makatulog kung hindi iinom na mipinamik. Hindi pa yan mipinamik na yung tig City 8 isa. Hindi pa yan. Yung tig 20 ay yung tig 40 pesos. Kasi yun lang ang nakapa-alis ng sakit ng kanyang tiyan. Praise God, hallelujah. Nung kinausap ko na ang Panginoon, Panginoon, alam mo kung ano ang asawa ko para sa atin. Praise God, ang ministry na dinadala ko, ang pangalan mo na ipinapahayag ko, hallelujah, ay ipinapahayag kong may kapangyarihan. Praise God, ipinakita mo sa akin, ginamit mo ako doon sa mga taong may mga karamdaman, lahat sila nagsisingalingan. Why not na hindi mo kayang pagaligin ang aking asawa? Praise God, nakasama ko sa ministry ito. Praise God ang Diyos. Ang sabi kasi ng Isaiah 59:1, hindi ako bigay, hindi marinig ang inyong mga panalangin. Hindi rin maiksi ang aking kamay upang hindi maabot ang inyong mga hinanayin. Ang nakapabingi lang sa akin at nakapaiksi sa aking mga kamay at nakapatago sa aking mukha ang inyong mga malaking kasalanan. Once na gumagawa tayo ng mga kasalanan, manhalangin tayo. Sabihin natin bakit hindi dinidinig ng Diyos ang aking mga panalangin.
kasi nagtago ang mukha ng Diyos sa inyo. Kaya hindi dinidinig ang inyong mga panalangin. Praise God, hallelujah. Sister Angelica, salamat. Hallelujah, na kahit sa maikling panahon na tayo'y nagkasama, marami kang alaala na iniwan. Mayroon kang isang bagay na gustong mangyari. Praise God, hallelujah. Ngunit hindi ito natupad. Hallelujah. Na ang gusto mo, makasama mo ang iyong pamilya sa pag-serve kay Lord. Hallelujah. Pero ito na ang panahon na iniwan mo. Praise God, hallelujah. Kung paano ka kumilala sa Diyos, ganun din dapat ang asawa mo. Glory to God. Kasama ng iyong mga. Hallelujah. So alalahanin natin, may mga bagay na dapat natin talaga palagahan sa buhay natin. Sa mga nakikinig, habang buhay pa ang ating mahal sa buhay, ibigay na natin, gawin natin ang lahat para sa Kanya. Kahit sa paglaba, kapag nandyan ako sa bahay, hindi ko pinapalaba ang asawa ko. Ganun ko siya kamahal. Minsan naabutan ako, Sister Maribel, naabutan nila ako, naglalaba ko ng tingin. Drum, malaking pulong, laba ko yun. Praise God, ganun. Ang ating pagmahal sa asawa. Dahil ibinigay siya sa akin ng Diyos, pinahalagaan. Dahil darating ang araw na kung ako ay mawala, maganda ang alaala. Kung darating ang araw na siya ang mauna sa akin, maganda rin ang alaala na kanya iniwan sa akin. Walang mga pangit na alaala. Dahil kapwa kami nagsiserve sa Diyos, kapwa kami masaya. Hallelujah. Napupunta sa kanya ng Panginoon. Amen. Tayo tayong lahat